Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya sa matagal ng sistema ng pamahalaan. Anya madalas ay hindi praktikal o akma sa mga probinsya ang mga proyektong idinidikta ng national government. Sa panunumpa ng mga opisyal ng Provincial Board Members sa League of the Philippines o PBMLP sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na nais niyang baguhin ang sistema gamit ang kanyang karanasan bilang dating lokal na opisyal. I really wanted to change. Again, it's because of my experience sa local government and kuminsan frustrating kasi parang yung national government ayaw makinig sa atin, di ba? Anong gustong gawin pero sabi hindi bagay sa amin yan at saka hindi practical. So that's why we wanted to put in the hands of the local government, allow you to do more of this of your own initiatives. Bilang halimbawa, binanggit ng Presidente ang mabagal na pagpapatayo ng mga silid-aralan sa bansa. Kung national government lang daw ang kikilos, matatagalan bago masolusyonan ang shortage na mahigit 160,000 classrooms nationwide. Pero kung ipapaubaya ito sa mga LGU, mas mabilis daw itong maitatayo at mas madaling mababantayan ang komunidad kung may korupsyon. So, although technically, the school building program is a national program. O, so, tuloy naman ang DepEd, tuloy ang DPWH, tuloy lahat, pati ang NGO na nagtatayo, nagdadagdag ng silid-aralan. Pero sabi ko, ba't di natin magnify yun? In terms of technical capability, yung pinaka-nahirapan ako nung nasa province pa ako, yung mga pinapagawa ng national government na wala tayong capability, wala tayong skills, wala namang item, walang dagdag na item, walang pondo. Hindi nagagawa, in other words. Pero sabi ko, yung pagtayo ng school building, napakasimple lang nun. Napakasimple lang gawin in terms of technical capability. Bukod sa infrastruktura, inamin din ng Pangulo na marami pa ring Pilipino ang hindi nakikinabang sa mga healthcare benefits ng gobyerno. Kabilang dito ang zero balance billing, dagdag benepisyo sa PhilHealth para sa pagpapadialysis at cancer treatment. Marami tayong roll out, pero ang problema, hindi pa alam ng ating mga kababayan na may ganun. For example, yung zero balance billing, nagugulat ako hanggang ngayon kasi panayang sigaw ko na zero balance bill hanggang ngayon hindi pa alam ng marami. Yung sa PhilHealth, yung added benefits na linakihan natin yung treatment sa dialysis, sa cancer, sa buntis. Nagbibigay naman tayo ng allowance na every year 20,000 pesos na free medicine. So, hindi alam ng tao ito. Kasi pumunta pa ako sa hospital, sasabihin sa akin, ay naku, kasi napakamahal ng gamot. Sabi namin, teka, hindi ka dapat nagbabayad ng gamot. Dahil dito pinag-aaralan na rin ng gobyerno na baguhin ang mga patong-patong na patakaran ng COA at ang procurement system ng pamahalaan. Layo nitong mapabilis ang pagbili ng mga supply ng LGU at tuluyang maputol ang mabagal na biyurokrasya sa bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.